Okay, kamusta mga ka-reaksyon? Dito na naman po tayo dito sa Reaksyon Balita ngayon, Online Radio TV. Once again, I'm Coach Aga at matagal tayong nawala sa ating online platform. Pero ngayon mag-upload na naman tayo ng mga panibagong video at saka mga video reaction at mga balita sa ating bansa, maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Okay, no? So, pero bago yan, please subscribe our YouTube channel dito po sa Reaksyon Balita ngayon, Online Radio TV, at just click the notification button para po sa ating mga notification, no? Para if ever meron tayo mga bagong video na i-upload ay ma-notify po tayo sa mga bagong update ng ating video, and subscribe na rin ulit, then share, okay, no, para sa ating ating mga views, no, para lumawak yung ating views. Okay, so kung mapapansin nyo, gusto kong ipapansin sa inyo bakit ang background po natin ay etong sa City Hall ng lungsod ng Caloocan, dahil ito po yung ating pag-usapan ngayon, dahil alam mo naman po natin na ilang buwan na lang, no? Okay, 2025 na, and that's the time na election na naman. Okay, at alam naman po natin na yung 2025 yan po yung midterm election, na kung saan ay ito po yung labanan ng senatorial race. Okay, pagdating sa national, pagdating naman sa local, yan na yung labanan ng mayoral, then yung sa ating mga councilors, no. Pagkatapos niyan ng local election natin, then yung barangay election. Okay, no? So, yun yung tinatawag raw ngayon na super election, dahil tatlong yan, no? Meron tayong national, local, then barangay. Pero may nagpo-propose na naman na parang lagyan ng ng tawag rito, ng pinapasambatas na magkaroon ng 6 years extension yung mga barangay official, no, na dati ay 3 years, pero ngayon ay parang may mga nagsasuggest na gawing 6 years na rin yung kanilang term of office. Pero hindi pa yan hindi pa yan sigurado kung yan po ay naipasa o matutuloy. Pero ang sinasabi ng COMELEC ay magkakaroon ng super election. So, ibig sabihin ay tatlong election to. Okay, balik tayo dun sa ating topic, no? Again, gusto ko ipapansin sa inyo na ating background ay, sabi ko nga kanina, ito yung City Hall ng Caloocan, na kung saan ito yung pag-uusapan natin ngayon. At ito, mainit na labanan to ng mga orange at saka blue. Okay, no? Dito sa source natin, no, so very reliable naman yung ating source na pinagkunan about dito sa ating pag-usapan o topic, no? So, sabi rito, no, so kasi nakita natin to, nabasa natin to sa GMA News Online. Okay, so sabi rito, Trillanes join Action Demokratiko ahead of Caloocan mayoral plan. Okay, no? So, ito po yung nakaraan kasing 2022 ang naglaban. During the time 2022 ay sila Egay Irise. Okay, so yan yung kanyang nakalaban ng kabilang grupo, no, which is na Malapitan. Okay, so alam naman po natin, kilalang natin at very well known ang Malapitan pagdating sa public service, no? Okay, so talagang sila, kumbaga isa sa matatag na political clan o political family dito po sa lungsod ng Caloocan, no? Okay, pero ang kanyang makakalaban ngayon is former Senator Antonio Sani Trillanes. Sabi dito sa ating binabasa, no, has formally joined Action Demokratiko ahead of his plan to run for mayor of Caloocan City. So,
Etong etong Aksyon Demokratiko to, alam naman po natin na ito yung political party ni Manila Mayor Isko Moreno, at pagkaalam ko siya ay muling sasabak o babalik sa lokal na eleksyon sa Manila. Etong si Isko Moreno, siya po yung tinatawag na president ng ng Aksyon Demokratikong Pilipino. Okay, so basahin pa po natin dito. So sabi rito, Trillanes however said he will make the formal announcement at the proper time, kasi nung una ay hindi pa siya sure kung siya po ay tutuloy talaga dito. Sabi niya pag-iisipan niya pa. At sabi rito, that's the direction, pero I will make the announcement at the proper time, he told GMA News Online. So kasi siya rito, na-interview siya, pero bandang huli ay siya po ay tatakbo na talaga, so decided na siya. So 95% na yung kanyang decision making pagdating dito, So sabi dito, Aksyon Demokratiko Chairperson Ernest Ramil Jr. administered the oath on Monday. So parang bago na, yung pinaka, hindi ko alam kung siya pa rin dati yung chairperson o bago to. So hindi ako masyadong familiar kay Ernest Ramil Jr. administered the oath. Sabi rito kasi, Aksyon Demokratiko Chairperson Ernest Ramil Jr. administered the oath on Monday. So nag-oath si Trillanes, pero pag ang alam ko diyan, si Isko Moreno yung yung tinatawag nating pinaka-president nitong Aksyon Demokratiko nito. Sabi rito nga ay malugod naming tinanggap si dating Senador Sonny Trillanes sa Aksyon Demokratiko, Kasi yung party na to ay Aksyon. Isa sa mga adhikain ng Aksyon ay ang malinis, mahusay at mabilis na pamamahala sa lokal na pamahalaan na may tunay na pagmamalasakit sa mamamayan, said Ramil in a statement. So ito yung statement ni Ramil na ngayon ay chairman ng Aksyon Demokratiko. Okay? We warmly accept former Senator Trillanes in Aksyon Demokratiko. One of our advocacy is a clean, good, and efficient governance, and as a true concern for the people. Okay. So, sabi pa rito, naniniwala kami na katulad ng Pangulo ng Aksyon Demokratiko na si former Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ay magiging mahusay na punong bayan si dating Senator Sonny Trillanes, he said. Okay. Like Aksyon Demokratiko, excuse me, okay, sabi nga dyan uli, ay like Aksyon Demokratiko President Isko Moreno, we believe that former Senator will be a good leader. The former legislator confirmed he is now part of Aksyon Demokratiko on social media post. So, nakita natin sa kanyang social media post na sila nga ay talagang official member na ng Aksyon Demokratiko, maging yung mga kanyang mga ka-line up na konsehal na makakasama dito sa laban dito. Sabi pa dito ay ngayong araw ako at ang aking mga kasama sa Caloocan ay nanumpa bilang bagong miyembro ng Aksyon Demokratiko. Maraming salamat kina Aksyon Chairperson Emeritus Sonia Roco, Chairman Ernest Ramil Jr. at Aksyon President Isko Moreno Dumagoso sa inyong mainit na pagtanggap, Trillanes said. So today we took oath as a member of Aksyon Demokratiko. We thank Aksyon Chairperson Emeritus, kasi dito may Tagalog translation, kasi to yung nakalagay dito English pero sinali nila rin sa Tagalog, kaya parang nauulit lang yung naka-write dito, nakasulat dito sa kanilang sa kanilang website dito sa GMA News Online, Again, sabi dito, we thank Aksyon Demokratiko Emeritus Sonia Roco, Chairperson Ernest Ramil Jr. and Aksyon President Isko Moreno Dumagoso for their warm welcome. So talagang tinanggap naman sila ng mainit nito, Okay, So dito nga ay talagang makikita natin na mainit yung labanan dito sa Caloocan ngayon, at tignan natin kung ano ang mangyayari, dahil parehas itong kilalang personalidad si dating Congressman Del Along Malapitan na ngayon ay Mayor
ng Caloocan at lalaban sa 2025 for his second term, no? At si former Senator Antonio Trillanes, no? So yan dalawang yan ay parehas may connection naman sa ating kasalukuyang Pangulo, no, na si Ferdinand Bongbong Marcos. Pero etong laban na ito ay napaka-excitement, no, na tayo po ay talagang tututukan natin ito ngayon at tignan natin kung ano yung mga magaganap na pangyayari dahil parehas malakas, no, itong dalawang grupong ito, no, at alam naman po natin na sa Caloocan pagdating sa eleksyon ay parang piyesta yan, at yan na yung talagang natin ngayon, no, yan yung pinaka aabangan natin, no. So ngayon for the meantime, yan lang po yung ating isi-share o ibabalita dito. Muli maraming salamat ay Makutsa Aga Magbanwa, no, sa dito po sa Reaksyon Balita ngayon sa Online Radio TV, no. Maraming salamat po.